Good morning, mga Dods! Moly. Ito yung way papunta ron sa farm ni Kuya Bibot, Aralar. Puro palayan, kaliwat kanan ang aking madadaanan. Papasyalan ko ngayon sa farm niya si Kuya Bibot, Aralar. Dahil magpapatanim daw sila ngayon ng palay. Oras ng taniman ng palay ngayon dun sa kanyang farm. So, papasyalan ko muna siya ngayon. Kaming mga farmers, kapag ganitong planting season, busy kami sa aming mga gawain. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo. Malaking tulong yan para sa aming mga content creator. Kuya Bibot, sa wakas, natagpuan ko rin po kayo dito sa ating palayan. At kamusta naman po kayo? Ito, nagpapatanim na sa loob ng isang buwan. Bago lang tatamnan. Ano pong ginagawa niyo rito ngayon? Nagkakape po kayo? Nagkakape habang magluluto ng tanghalian ng manananin at para hindi na sila umuwi pagkain. Pwede ba ako umupo doon? At pwede. At pwede rin po ako makipagkape kasama nyo. Kuya Bibot, madang umaga sa inyo. Magandang umaga naman. Kamusta naman po kayo sa araw na ito? Okay lang at makakaraos na sa pagpapatanim. Nakuna mo na ba ng kwan? O nga, galing na ako doon sa palayan nyo, sa inyong taniman, at nakapanayam ko na rin po yung ibang mga Matanim. nagtatanim doon. At kasi kanina, pagdating ko, wala pa po kayo. Saan po ba kayo galing? Aba, galing pa ako doon sa amin sa taas, Kabayanan. Okay. At dito nga aking farm, medyo may kalayuan. Okay. At naglakad pa ako ng megit 30 minutos. Ay, parang ngayong umaga, parang bago kayo makarating dito sa inyong farm, parang na rin kayong nag-exercise. Gano'n na nga. Sa edad namin ito, kailangan ng maglakad ng medyo mahaba-haba. Laging pinapawisan. Oo, gano'n. Kuya Bibot, may tanong ko lang. Ilang hektarya ba itong tinataniman nyo ngayon ng palay? Ay, walang na sa hektarya yan. Kasi ginawang gulayan ng iba. Yung may... Mayroon pa palang gulayan dyan. Yung mga may tanim ng gulay. Oo. Akin pa rin yun. Oo nga, napansin ko kanina, may gulayan naman. Kuya Bibot, ang nakausap ko kanina dun sa mga taong nagtatanim dun sa palay nyo, ito pala hindi nyo binabayaran. Yun pala, bayanihan pala po ito. Nagbabayani po sila sa inyo sa pagtatanim ng palay. Gaano po katotoo yan, Kuya Bibot, na ang bayanihan dito sa ating barangay ay buhay pa rin? Hindi may tatago namang bayanihan masasabi yan. Kasi nagpapakahirap yung isang taong nanananiman. Okay. Na isa ring bagasakon, isang kahig, isang tuka. Okay. O hindi
magtrabaho, hindi kikita. Binabayaran kong bawat isa sa maghapon na tanim kulang sa hektarya, 6,000 ang bayad ko dyan. So, ang nangyayari pala sa kanila, sa isip nila, bayanihan. Pero dahil galing sa puso nyo at siguro kayo po ay isang mabait na tao at naiintindihan nyo naman yung mga gumagawa at wala't wala rin, Oo, parang binabayaran nyo na rin. Nagbabayanihan sila sa inyo, pero may bayad naman. binabayaran nyo sila na galing sa puso nyo na hindi talagang bayad na nagtatrabaho silang maghapon. Oo, gano'n na nga. Kasi So, sige po. napakahirap mong kung naranasan mo yung humawak sa motor. Naranasan ko po kanina, Napakahirap. na-experience ko. Maghawak ng motor, sumakit yung balikat ko, sumakit yung baywang ko. Mahirap po pala talaga. Talaga. Sige po. Sa ngayon, pagka natapos ang mga tanim bago magtanghalian, Oho. pagluluto ko pa sila ng tanghalian Oo. para hindi na sila uuwi. Para sila Okay. dito na lang kakain sa Oho. kubo. Pagka konting pahinga, saka Oo. tatanim muli sila. Hanggang sa matapos. Okay. Ganoon lang. So, yung pagkain pala nila, pananghalian, Libre na yun. nililibre nyo na. Oo. Napakabait nyo naman po pala. Bihira na ngayon dito sa Pilipinas yung gumagawa ng ganyan. Ay, sa totoo lang, mura lang naman itong aking biniling pangulam nila. Oho. Yung bigas naman, ay marami akong bigas naman. At kung magsasaka, hindi ko na binibili bigas. Okay. Ulam na lang aking bibili. Halimbawa, tilapia, Oho. mura lang naman 2 kilo, o 60 pesos. Okay. Gasino na yun. Oho. Kaysa sa naman dun sa yung mga tao, syempre, sila kumbaga nagbayani sila sa iyo sa pagtatanim ng palay. Kumbaga parang pampalubag loob na lang dun sa mga nagtatrabaho. Oo, ganoon na nga. Kasi po, kanina, habang wala po kayo, na-experience ko tanim nung palay. Ganun pala kahirap yun kasi pagkuha mo ng palay, dun pa lang sa pagkuha mo, 3 pirasong palay, itatanim mo at dire-diretso, masakit po pala sa likod at masakit sa baywang. Talagang totoo yun. Kasi yung isa naming manananim na unang tumanim, Oo. hindi na bumalik. Bakit po? Kasi kung may katandaan na, Okay. ang balakang ata niya, hindi na Hindi. maituwid. Aba, ang pangalan ko is napakaganda. Celso. Celso at Castillo. Hindi na nga. Sa pa-mother side ko, Jesus Aralar. Jesus. Subali, angkan po kayo ng Jesus at Aralar. Aralar. Jesus at Aralar. Yung Jesus po at saka yung Aralar, dito po sa ating barangay, sa pagkakalam ko, isa po sa pinaka mayaman at malawak na lupain. Ay, hindi naman siguro mayaman. Mayaman lang kami sa lupa, pero sa pera, medyo katamtaman lang. Aba, yung nakita kong lupain nyo po, mula doon sa paanan ng bundok at doon sa dulo, sa nakikita ko, ang sabi ng mga nagtatanim, ay kayo, Aralar po ang pag-ari. Parang angka ng Aralar. Oh. So, kahit wala pong pera, pero mayaman pa rin kayo sa lupain. So, Ganun na nga. mga ilang araw po nilang tataniman tong palay nyo? Baka hanggang bukas pa ng tanghali. Mga 1 araw at kalahati. Okay, okay. Isang araw, mga 2 araw bali nila Oo. tinatrabaho. So, 2 araw mo rin sila papakainin ng pananghalian, merienda, at siguro pagkatapos bukas, baka mayroon pang kunting tagay-tagay dito sa kubo. At para naman na masayahan yung mga tao. Ano po yan yung mga tao na yan na, Kuya Bibot? Mga taga rito lang din sa barangay natin. Oo, tiga rito din yan. Mga taal na tiga rito. Kabataan pa nila, tumatanim na sila. Hanggang ngayon, matanda na rin. So bali sila, mga kababata mo rin. Oo. So dito rin talaga pala sila ipinanganak.
sa barangay natin. Dangan nga lang at sila'y walang Oo. sakahan. Oo. Pero ang trabaho nila, ganyan talaga magtatanim ng palay. Hindi, meron din silang gawang palayanan, nakikigawa. Okay. Nanananiman, Oo. nakikigawa din ng mga palayan. Kung sinong magpapatanim ng palay. Oo. Ganun pala yung diskarte nila. Oh, ito, gaya ng naghihila ng panukat, may gawa din palayanan, pero hindi sa kanya, Pero siya ang tatanim. nagtatanim. Kumbaga parang yung lupa ay nirerentahan niya lang. Oo, binubuwisan. Binubuhisan kung tawagin. Okay pala. Lahat na iya ganun ang gawa. May trabaho rin silang mga palayanan. Hindi lang malaking Palayan. mga maliliit lang ang sukat ng lupa na kanilang nirerentahan o binubuwisan. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman nakatayo, di naman nakaupo. Sa umaga paggising, Magpapahinga muna at nakakapagod. Kanina pa ako nagtatanim at kanina pa nakayuko. Masakit ng aking likod at saka yung aking baywang masakit na rin. Kung natapos ko ang aking pag-aaral. Kapag binigyan kayo ulit ng pagkakataon, alin po ang pipiliin nyo? Yung hawakan yung punla ng palay o ballpen? abay simple po yung bullpen. Bakit po? Ay sa hirap po ito amin nararanasan sa pagtanim. Ang palay kasi, lahat, ay maraming pakinabang yan. Lahat ng tao ay napapakain. Yung bullpen, walang makakain sa bullpen. Yung bata pa ako, di simple bullpen muna. Ballpen ang pipiliin nyo. Isa niranas namin ngayon. So bakit ngayon punla ng palay ang hawak nyo? Eh, kasi wala na kami pag-aasang mapunta sa pag-aaral kasi maedar na kami. Wala namang, baka kami hindi natanggapin. Dito sa bukid, ganito ang aming buhay. Mahirap talaga pala ang buhay ng isang magsasaka. Sana noong araw, nung ako'y pinag-aaral ng aking ama, hindi sana ako nagbulakbol. Magsasaka, nag-abroad, pero namasukan muna dito sa Pilipinas ng kung ilang kumpanya. Saka ako nag-abroad sa Saudi. So OFW din kayo. Kailang pag-uwi nyo rito, may Wala nang magsaka ng aking mga palayanan, kaya napilitan ako magbalik pagsasaka. Okay. Kaysa matinggala. So, anong ginagamit yung pangbungkal ng lupa? Mayroon po ba kayong mga alagang kalabaw? Wala. Kuliglig. Ang traktor yan. Masina yung ginagamit nyo. Hand tractor na yung ginagamit nyo. Mga, kung tawagin, kuliglig. Yung kanina yung hinawakan ko. Ito nga, natingga na. Hindi ko na kaya sumunod sa makina. Okay. Pero yan gumagana pa. Buo pa yan. Maaari mo bang ikwento sa ating mga manunood na hindi nakakaalam dito sa lugar ninyo? Ang pagkasabi kasi sa akin, pre-war pa po daw ito, tong lupa na ito ay sa inyo na. Sa angkan nyo na. Aralar na. Oo, 18th century pa. Mhm. May nga, lola namin, great-grandmother namin yun, Mata. Yun ang pinagmula namin. Mata. Pinagmula namin, Mata. Yung Mata, isa rin sa kilalang mayaman dito sa barangay natin. So, hindi talaga mapagkailan na talagang galing po pala kayo talaga sa mayamang angkan. Yung lolo namin, tiga Binangunan yung Aralar. Okay. Siguro, namasyal siya dito sa may parting Murong, nakita yung lola naming Mata. Kaya sila nagkaibigan. So, doon nag-umpisa Oo. yung Mata at Aralar. saka yung Aralar. Oo. Pero sabi nila, Kuya Bibot, noong araw daw ay hindi ito palayan.
tubuhan daw ito. Oo, kaya nga meron doong gilingan ng tubo. Oo, napansin ko doon, may gilingan ng tubo doon kasi parang ito dati palayan. Hmm. So, bandang huli na ito naging palayan. Tubuhan po dati ito. Oo. Kasi may nagkwento sa akin na ang palay ay ang gilingan ng tubo, diyan daw dati gumagawa ng yung asukal na bao, kung tawagin ng panutsa. panutsa, yun, panutsa. Saka yung pulot. Oo, Yan. diyan daw ginagawa. So, dati pala, palayan talaga. Ay, tubuhan pala talaga ito. Itong mga baybay ilog na mga tubuhan. Tsaka yung mga tumana dyan. Yung lahat na tumana dyan, mga tubuhan yun. So, diyan ginigiling sa gilingan na Oo, yan. inabot ko na yun yung paggagawa ng panutsa. Oo. Tsaka pulot. So, anong nagpapaandar po niyan? Yan ay may mahabang Kahoy. kahoy yan na kinakabit doon sa kalabaw na umiikot yun. Ilang kalabaw ang kinakabitan doon? Sala. Isang kalabaw lang. So, pag ikot ganun ng kalabaw, Oo. yung granahe noon at saka yung gumigiling na kuwan, doon doon napipiga yung... napipiga yung tubo. tubo. Okay. Sige, Kuya Bibot, Mr. Celso Aralar, at maraming salamat at ako'y inyong pinaunlakan na makausap kayo ngayong araw. So pagkatapos po nito, pupunta po ba kayo dun sa palayan? Tutulong po Oo, kayo? titignan ko kung maganda ang tanim nila kasi may sukat yan. Oo. Baka maganda yung pahaba, yung atras naman, baka baldi-baldi luwang. Titingnan ko kung ayos ang tanim nila. Oo. Sige po. Bagay, Maraming salamat. Ako po, pwede bang mananghalian dito sa inyo? Napakasarap ng sabaw ng sinigang. Dito sa amin sa bukid, sa farm, sama-sama kaming magtanim ng palay. Pagdating sa kainan, sama-sama rin kaming kakain. Tara, kakain tayo.